binigyan tayo ni Jesus ng 4 na palatandaan na magaganap bago ang kanyang pagdating at maraming huwad na propeta ang babangon at malilinlang ang marami. Sa hinaharap maraming mapanlinlang na bulaang propeta ang lilitaw at ililigaw ang marami. Sa mga huwad na propetang ito na nagsasabing sila ay mensahero ng Diyos. Gayunpaman mayroong 2 mga paraan upang makilala muna ang kanilang mga hula ay hindi laging natutupad at pangalawa ang kanilang mga turo ay umaakay sa mga tao palayo sa tunay na Diyos. Mahalagang tandaan na ang mga huwad na propeta ay iba sa mga huwad. Kahit na itinatanggi ang Panginoon na bumili sa kanila na nagdadala ng mabilis na pagkawasak sa kanilang sarili ayon sa Mateo 23:12 at 13, at dahil ang katampalasanan ay magpaparami, ang pag-ibig ng marami ay lalamig, ngunit siya na magtitiis hanggang wakas ay maliligtas. Sa kasamaan na nagpapalaganap ang mga pagmamahal sa tao ay magiging mas maliwanag at ang mga gawa ng kasamaan ay magiging karaniwan ayon sa Mateo 20:3-14 na ito ng Ebanghelyo ng Kaharian ay ipangangaral sa buong mundo bilang isang patotoo sa lahat ng bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Sa panahong ito, ang mabuting balita ng pagbabalik ni Kristo na itatag ang kanyang kaharian sa lupa ay ihahayag sa buong mundo na nagsisilbing patotoo sa lahat ng bansa. Ang mabuting balitang ito ay kilala bilang Ebanghelyo ng Kaharian, yaong yayakap kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya sa panahon ng kapighatian ay magtatamasa ng mga pagpapala ng kanyang milenyong paghahari. Kaya't kapag nakita ninyo ang kasuklam-suklam na paninira na binanggit ni Daniel na propeta na nakatayo sa banal na dako ay ipaunawa ng bumabasa, kung gayon ang mga nasa Judea ay dapat tumakas patungo sa kabundukan. Kung sino ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kumuha ng anuman sa kanyang bahay, at sinumang nasa bukid ay huwag nang bumalik upang kunin ang kanyang balabal, ngunit sa aba ng mga buntis at yaong mga sanggol na nagpapasuso sa mga araw na iyon, at ipanalangin mo na kapag ikaw ay tumakas doon ay wala sa taglamig, sapagkat magkakaroon ng malaking kapighatian na hindi pa naganap mula sa simulan ng mundo hanggang ngayon, at kung hindi pinaikli ang mga araw na iyon ay walang buhay na maliligtas, kundi para sa kapakanan ng mga hinirang ang mga araw na iyon ay paiikliin. Kung gayon, kung sino man ang magsasabi sa iyo na tingnan mo dito ang Kristo o nariyan siya, huwag maniwala, dahil ang mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta ay lilitaw at magbibigay ng mga dakilang tanda at kababalaghan upang manlinlang. Kahit na ang mga hinirang ay narito, sinabi ko sa iyo ng maaga, kaya kung sasabihin nila na tingnan mo siya ay nasa disyerto, huwag kang lumabas, o tingnan kung nasa loob ng mga silid, huwag kang maniwala dahil tulad ng kidlat. Mula sa silangan at kumikislap sa kanluran, gayon din ang pagdating ng Anak ng Tao. Kung saan man naroroon ang bangkay ay magtitipon ang mga buwitre, ngunit kaagad pagkatapos ng kapighatian ng mga araw na iyon ay magdidilim ang araw, ang buwan ay hindi magbibigay ng liwanag nito, ang mga bituin ay mahuhulog mula sa langit, at ang kapangyarihan ng langit ay mayayanig. Pagkatapos ay ang tanda ng Anak ng Tao ay lilitaw sa langit, at pagkatapos ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magdadalamhati, at makikita nila ang Anak ng Tao na dumarating sa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian, at susuguin niya ang kanyang mga anghel na may malakas na tunog ng trompeta, at titipunin nila ang kanyang mga hinirang mula sa 4 na hangin, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabilang dulo. Alamin ngayon ang talinghaga ng puno ng igos sa lalong madaling panahon, habang ang mga sanga nito ay lumalambot at nagsisilabas ng mga dahon. Alam mong malapit na ang tag-araw,
Gayon din kapag nakita mo ang lahat ng ito mga bagay na ito'y makikilala na siya ay malapit na sa pintuan. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang lahing ito ay hindi lilipas hanggang sa ang lahat ng mga bagay na ito ay maganap. Ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel ng langit ni ang anak, kundi ang Ama lamang. Ngayon sa talatang ito ay nagbigay siya ng 4 na natatanging tanda ng kanyang pagdating. Isa sa mga tanda ay naroroon na, habang ang 3 pa hindi. Kaya sinasabi ko na nasa simula na tayo ng katapusan ng panahon. Kaya ano nga ba itong 4 na palatandaang ito na kanyang ibinigay sa atin? Ang una ay malinaw na mga sakuna sa mundo, at binanggit niya halimbawa, wars, famines at lindol, tiyak sila ay nangyayari, ngunit nangyayari na sa loob ng mahigit 2,000 taon, ngunit sila ay nagiging mas matindi, ayon sa mga kasulatan. Ang unang tanda ng katapusan ng panahon ay ang paglitaw ng mga digmaan, alingaw-ngaw ng mga digmaan, lindol at taggutom. Binabalaan niya tayo na huwag dayain. Bilang panlilinlang ay isang panganib na dapat tayong maging mapagbantay sa ating pananampalataya. Tulad ng sinasabi sa atin na magkakaroon ng mga huwad na Kristo at huwad na Mesyas na sasamantalahin ang mga natural na sakuna upang ipakita sa kanilang sarili bilang mga tagapagligtas. Mahalagang tandaan na mayroong iba't ibang mga huwad na tagapagligtas na nagsasabing sila ay ang ipinangakong tagapagligtas sa lahat ng ating mga problema. Lalo na, ang mga problemang kinakaharap natin ay lilitaw ang mas maraming maling tagapagligtas. Gayunpaman, habang ipinapayo sa atin ni Jesus na hindi tayo dapat mabahala o mag-alala kapag narinig natin ang tungkol sa mga ito, ang mga trahedya, digmaan at taggutom na nagmumula. Sinabi niya, ang isang bagay na nakakagulat na ito ay masakit na mga pangyayari, ngunit ito ay hindi death pains, sila ay birth pains. Kaya kapag nabasa mo ang tungkol sa mga sakuna sa media, ito ang mga sakit na nangangahulugang may bago ng ipanganak. Ito ay dapat naganap na magbago ng ating saloobin. Alam natin kung saan patungo ang mundo, hindi tayo dapat maalarma o mawalan ng pag-asa o maging kasing alalahanin ng mundo tungkol sa mga bagay na ito. Mga sakuna sa mundo ay ang pagsilang. Pasakit ng isang bagong mundo na malapit ng ipanganak. Kaya tayo ay ibang-iba, tayo ay may simpatiya sa mga dumaranas ng mga sakuna. At sana ay ipahayag ito sa tulong. Ngunit sa ating mga puso ay hindi tayo nababahala. Tayo ay umaasa na tayo ay naghahanap ng isang bagong pagsilang, ng isang bagong mundo. Sa makatuwid ay hindi tayo dapat masisiraan ng loob o manlulumo sa lahat ng mga problema sa mundo. Sa buod ni Jesus, ang payo sa atin ay huwag magpanik para hindi maistorbo, kundi maging matuwa at sabihin na lahat ito ay mga senyales ng isang bagong pangyayari, ang ikalawang tanda ng kanyang pagdating. Ang mga digmaang lindol at taggutom, hinati niya. Ang ikalawang tanda sa 3 bahagi, lahat ay nangyayari sa loob ng sambahan. Ang una ay pag-uusig at kapupuotan ng bansa. Ang ikalawang aspeto ng tanda ay magiging isang makabuluhang pagbawas sa laki ng simbahan. Ang pag-ibig ng karamihan ay magiging malamig kapag nasa ilalim ng stress. Maraming ordinaryong Kristiyano, kung hindi lahat ng tunay na Kristiyano, ay titigil sa pagsamba sa ilalim ng mga pag-uusig. Ang kanilang pag-ibig ay lalamig. Mahalaga para sa atin na suriin ang ating sarili upang matiyak na tayo ay tunay na nasa pananampalataya, upang magkaroon ng tiwala na ang ating pag-ibig kay Kristo ay hindi kumukupas. 2 Korinto, suriin ang inyong sarili upang makita kung kayo ay nasa pagsubok sa pananampalataya. Hindi ba ninyo natatalastas tungkol sa inyong sarili na si Hesukristo ay nasa inyo? Maliban na lamang kung kayo ay nabigo sa pagsubok, kung kami ay tunay na
Kay Kristo maaari tayong magkaroon ng tiwala na taglay natin ang pag-ibig ng Espiritu na hindi lumalamig, kaya't dapat nating gawin bawat pagsisikap na dagdagan ang ating pag-ibig ayon sa Filipos 1:71, at ito'y aking idinadalangin na ang inyong pag-ibig ay sumagana pa parami ng parami sa kaalaman at sa buong kaunawaan, upang sang-ayunan ninyo kung ano ang dakila at napakadalisay at walang kapintasan para sa araw ni Kristo na puspos ng bunga ng katuwiran na dumarating sa pamamagitan ni Hesukristo sa ikaluluwalhati at papuri sa Diyos. Ito ay isang napakamahinhin na pananaw, ngunit ang dakilang sorpresa sa ikatlong bahagi ng tanda ay ang ebanghelyo ay ipangangaral sa bawat pangkat ng lahi. Ang ikatlong bahagi ng tanda ay ang ebanghelyo ay ipahahayag na isang mas maliit na dalisay. Ang mga paglilingkod ay magkaroon ng mas malaking epekto sa planeta. Ito mismo ang ipinahihiwatig ni Jesus sa mga huwad na propeta ay maaaring pagmulan ng panlilinlang sa lahat ng ito. Alam natin ang mga turo ng mga huwad na propeta kapag mayroong walang kapayapaan, ang itinuturo nila ay kapayapaan, imbes na maging mapagkukunan ng hamon ang mensahe nila ay nakakaaliw. Okay lang, hindi mangyayari ito, sasabihin nilang maganda lahat, nasa mabuting kamay ang simbahan, ito ay isang maling hula, baka sila ang sisihin sapagkat ang malaking bilang ng mga taong umaalis sa paglilingkod sa panahong iyon. Ngayon ang payo ni Jesus ay patuloy na huwag sumuko sa mga huwad na propetang ito, kung sino man ang magtiis hanggang wakas ay maliligtas. Kapag nangyari ang tandang ito, kapag ang lahat ng aspeto ng sambahan ay hinahamak ng sa mundo ito, ang payo ni Jesus sa lahat ng mga Kristiyano, kung bakit dapat maging gayon ang tugon ay ang trigo at ang mga luha ay tumutubo ng magkasama. At habang sila ay lumalapit sa ganap na kapanahunan, ang tensyon sa pagitan nila ay tataas. Kaya natural na ang mga Kristiyano ay nasa ilalim ng matinding presyon sa katapusan ng mga panahon. Ang Kristiyano, panlipunan misfits, kaya magkakaroon ng puot ang mundong ito ay hindi atin ang pagkamamamayan, ay nasa makalangit na kaharian tayo ay natatangi, at ito ay dahil sa ating pagiging natatangi. Kaya ang puot ay maaaring lumitaw tulad ni Jesus. Iba sa lahat na nagakit siya ng puot laban sa kanyang sarili, Juan 15 at 19, kung kayo'y taga sanglibutan, ay mamahalin ito ng sanlibutan sa halip. Ang sanlibutan ay napupuot sa inyo sapagkat kayo'y hindi taga sanglibutan. Ngunit pinili ko kayo mula sa mundo, ay hindi kasiya siya nahamakin. Ito ay humahantong sa atin sa ikatlong tanda ng katapusan ng panahon, na kung saan ay ang pagkabalisa ng Jerusalem sa heograpiya, ito ay magiging napakalimitado. Sa talatang ito, binanggit ni Jesus ang mga propesya ni Daniel at mayroong isang karakter. Tinukoy bilang ang kasuklam-suklam na paninira, 3 beses itong binanggit ni Daniel kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito, kung ano ang malaking bagay na nauugnay sa isang tao na nagtatag ng sarili sa mismong lungsod ng Diyos, na tinawag ang kanyang sarili na Diyos at tumanggi na tanggapin ang kagustuhan ng sinuman kaysa sa kanyang sariling. Isang malupit na ang pagdating ay magkakaroon ng global ramifications, ngunit sentro sa Jerusalem, ang lungsod ng Diyos, ang banal na lugar. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus na ang ika-4 na tanda ng kanyang pagdating ay darating kaagad. Pagkatapos nito ay malalaman natin kung kailan siya darating, magiging handa tayo kapag dumating ang tanda na yon. Walang panlilinlang ito ay magiging matulin ang mangyayari, ay ang lahat ng likas na liwanag ay magiging patayin ang araw, ay magdidilim ang mga bituin, ay mahuhulog, maraming hula nito sa buong Biblia. Hinulaan ni Isaias na ang langit ay guguluhin tulad ng isang balumbon, lahat ng mga bituin sa langit ay matutunaw
Ang langit ay guguluhin na parang isang scroll at lahat ang mga bituin ay mahuhulog tulad ng mga lantang dahon mula sa puno ng ubas. Tulad ng mga dahon mula sa puno ng igos, ang natural na liwanag ay papatayin na mag-iiwan lamang ng artipisyal na liwanag upang ipaliwanag ang mundo. Kung ano ang nangyayari ang mga tao ay maaaring magtanong. Ito ay ang mga Kristiyano ay bubulas ng araw. Ang mga bituin at ang buwan ay titigil sa pagsikat ng mabuti bago ito mangyari. Pinatay ng Diyos ang mga ilaw ng langit upang maghanda sa kidlat ng kidlat na maghuhudyat sa kanyang pagbabalik pagkatapos ay siya'y babalik. Isang napakaraming tao na magkikita sa himpapawid at iyon ay sapat na isang kamangha-manghang pananaw. Kapag nakita mo ang lahat ng mga bagay na ito, alam mo na siya ay nasa mga pintuan. Darating na siya, pagkatapos ay sinabi niya na si Jesus ay nagbibigay ng isang napakasimpleng pahayag tungkol sa isang puno ng igos. At dito maraming mga Kristiyano ang naligaw. Sabi niya ngayon, alamin mo ito aral mula sa puno ng igos. Sa sandaling lumambot ang mga sanga nito at sumibol ang mga dahon nito, malalaman mo na malapit na ang tag-araw. Ipinaliliwanag ni Jesus na kapag napagmasdan mo ang lahat ng mga pangyayaring ito na nangyayari ay makatitiyak kang nandoon tayo ang pagkakatulad ng puno ng igos na si Jesus ang ginamit ay hindi isang alegorya kundi isang simpleng paghahambing na hinango mula sa pang-araw-araw na karanasan gaya ng kadalasang nangyayari sa kanyang pagtuturo. Kung mapapansin mo ang puno ng igos na namumunga, alam mo na darating ang tag-araw at darating din ito ng katulad. Kapag naobserbahan mo ang apat na palatandaang ito, maaari mong tiyaking nagbabago ang panahon. Gayon din ang pagdating ng anak ng tao sa panahong iyon, kaya't laging alerto sapagkat hindi mo alam kung anong araw darating ang iyong Panginoon, ngunit siguraduhin mo ito kung alam ng pinuno ng bahay kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw. Siya ay alerto at hindi sana hahayaang sirain ang kanyang bahay. Gaya din ni Kristo, hindi natin alam kung kailan siya darating. Dahil dito, dapat din kayong maging handa sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Mapalad ang panahon na yaong alipin na masumpungang gumagawa ng mabuti para sa kaniyang Panginoon. Pagdating niya ay tunay na sinasabi ko sa iyo na siya ay ipapamahala sa lahat ng kaniyang mga ari-arian. Ngunit kung ang masamang aliping iyon ay nagsabi sa kaniyang puso na ang aking Panginoon ay naantala at nagsimulang bugbugin ang kaniyang mga kapwa alipin at kumain at uminom kasama ng mga lasing, kung magkagayoy darating ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam at hahadlangin siya sa dalawa at magtatalaga sa kanya ng isang lugar kasama ng mga mapagkunwari. Sa lugar na iyon umiyak at magngangalit ang mga ngipin. Sa makatuwid paparusahan ng Diyos ang hindi handa ang aliping masama, ang aliping nasa kasalanan. Kaya isaalang-alang natin ang lahat ng ating nakita sa unang bahagi ay mayroong babala na walang sinuman ang may tala-arawan ng Diyos, na kahit si Jesus ay hindi alam ang petsa ng kanyang pagbabalik maging ang mga anghel at walang sinumang nakakaalam. Dapat tayong magkaroon ng malusog na kamangmangan sa araw ng kanyang pagbabalik habang papalapit tayo sa oras habang pinagmamasdan ang tandang makikilala natin ang mapagbiyaya at mapagmahal na Ama. Kung ang nilalamang ito ay mahalaga sa iyo, hinihiling ko na sa iyo suportahan mo ako sa iyong subscription para wala kang makaligtaan sa aming paparating video. Sama-sama nating maliwanagan ang higit pang mga isipan at palawakin ang ating pangunawa. Salamat sa pagpunta dito, pagpalain ka nawa ng Diyos. Muli salamat.